Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Si Ria, si Victor at si Henry. Taong 2005, nakangiti si Henry habang pinagmamasdan ng dalagang si Ria na kumakanta sa entablado. May paligsahan kasi ng pagkanta sa kanilang paaralan at isa ang dalaga sa kalahok. Hindi maitago ni Henry ang kanyang paghanga sa babae. Napakaganda ng mukha nito at bumabagay pa ang malaanghel nitong boses. Ang tinig na yon ay tila bumibihag sa puso ng mga kalalakihan. Kaya bukod kay Henry, batid niyang may iba pang nagkakagusto sa babae. Gloria! Napatingin si Henry sa sumigaw sa kanyang gilid. Si Victor, matalik niyang kaibigan. Ang kanila ring kaklase at manliligaw ni Ria. Nakaramdam ng inggit si Henry sa lalaking yon. Hindi kasi niya kayang ipaalam kay Ria ang tunay niyang nararamdaman. Samantalang si Victor, halos lahat na yata ng kanilang kaklase ay alam na ang panliligaw nito. Biglang nalungkot si Henry. Lumiit ang tingin niya sa sarili. Alam niya na kahit na anong gawin niya ay hindi niya mahihigitan si Victor. Matalino si Victor. Sa katunayan, isa si Victor sa ipinanlalaban sa mga quiz bee. Bukod doon, matangkad at gwapong lalaki. Kutis mayaman at talaga namang nangingibabaw sa tuwing sila ay magtatabi. Henry, galing ni Ria, no? Nakangiting sabi ni Victor. Napilitan na lamang nang umiti si Henry. Ayaw niyang ipahalata o ipaalam ang pagtingin niya kay Ria. Natapos ang patimpalak ay hinirang na first place si Ria. Tuwang-tuwa ang buong klase, lalong-lalo na si Victor. May binigay pa itong bulaklak kay Ria na siya rin namang tinanggap nito. Ay! Uy! Oh, sana all! Panunukso na kanilang mga kaklase. Todo kilig ang iba nilang kaklase sa tagpong yon. Hindi nawala sa mukha ni Victor hanggang sa mag-uwian na sila. Henry, sama mo naman ako. Pupunta ako sa bahay ni Ria ngayon. First time ko lang na makakarating kaya gusto ko sanang may kasama ako kapag naligaw. Sabi ni Victor nang pababa na sila ng hagdan. Ha? Kailangan na talagang kasama ako? Wala naman akong gagawin dun eh. Sabi naman ni Henry. Sige na. Ito naman parang hindi naman tayo mag-best friend yan eh. Sa pagiging mapilit ni Victor ay napapayag nito si Henry. Ano pa nga ba ang magagawa ni Henry hindi naman siya ito yung tipong tao na ugaling tumanggi. Lalo na kung tungkol naman ito kay Ria. Oo na, sige na. Basta, uuwi rin tayo kaagad at huwag tayong papagabi. Oo, saglit lang tayo doon, Henry. Ihatid ko lang sa kanya itong regalo kong relo. Hawak-hawak ni Victor ang maliit na kahon na kasya lamang sa kamay niya. Napangiti na lang ng mapait si Henry. Makalipas ang ilang sandali, ay sumakay na rin ng jeep ang dalawa. Kalahating oras mula sa kanilang school ay narating nila ang street o ang barangay na nakasulat sa address na bigay ng dalaga. Sigurado ka ba na dito nakatira si Ria? Nagtatakang tanong ni Henry habang palingon-lingon sa paligid. 7:00 pa lang ng gabi, ngunit wala naman silang makitang tao sa labas. Kung meron man, ay yung mga nasa loob lang ng kani-kanilang mga tindahan. Oo, dito yun. Sabi sa tabi daw ng Lydia's Bakery, yung kanto nila. Oh, ito na yung kanto na yun, Tugon naman ni Victor. Tinumbok ng dalawa ang kalye papasok ng barangay. Ang tahimik ng lugar. Kahit na nasa syudad sila,
Pakiramdam ni Henry ay nasa probinsya na sila dahil sa nakabibinging katahimikan. Nang matanaw na nila ang bahay ng dalaga, sumilay agad ang ngiti sa mukha ni Victor. Sabik na sabik itong lumapit doon. Pinindot ni Victor ang doorbell. Habang si Henry naman ay nakatingin lang sa malaki ngunit lumang bahay ni Ria. Sa labas pa lang ay naramdaman na agad ni Henry na tila may hindi tama sa bahay na yon. Para bang ang bigat-bigat sa pakiramdam na pagmasdan ng disenyo ng bahay. Bakit ayaw lumabas nun? Dito yun eh. May halong pagkainip na wika ni Victor. Baka naman mamaya ibang bahay pala yung binubulabog natin mareklamo pa tayo niyan. Sabi ni Henry at sumilip pa siya sa butas ng gate. Ngunit wala naman din siyang nakitang tao sa loob. Henry, masama ako tob ko. Akitin na kaya natin. Suwistyo ni Victor. Uy, tulig ka ba? Baka mamaya makasuhan pa tayo ng trespassing. Tanga ka rin ba? Paano kung may nangyayaring ang hindi maganda kay Ria sa loob? Paano namang may mangyayaring masama sa kanya, Victor? Sino ba kasama niya sa loob ng bahay? Napaisip si Victor sandali dahil sa tanong na yon. Maging siya ay hindi niya rin alam. Basta, kung ayaw mo, ako na lang aakyat. Bahala ka. Iritadong tugon naman ni Victor. O na, sige na, sasama na kita. Para naman tong tangay. Napapailing na lang si Henry nung mga sandaling yon. Nang nasa itaas na sila ng pader ng bahay ay may narinig silang tumatawag. Boses yun ng babaeng si Ria na nanggagaling pa sa kanilang likuran. Uy, Ria! Natatawang sabi naman ni Victor, habang si Henry naman ay dali-daling tumalon pababa. Ano ginagawa niyo dyan? Hindi mapigilan ng dalaga ang tawa niya nung mga sandaling yon. Hindi ka kasi naman natugon dun sa doorbell kaya akala ko may nangyayari ng masama sa inyo. Nahihiya pa ang lalaking si Victor habang sinasabi yon. Hawak-hawak niya sa likuran ang maliit na kahon na naglalaman ng relo. Mga baliw kayo. Walang nakatira dyan sa bahay na yan. Ito yung bahay namin, oh. Tinuro ni Ria ang katabat na bahay. Simpleng bahay lang yon. Isa lang ang palapag pero may sariling bakuran at tambayan sa labas. O diba, pambira ka talaga. Nagmukha tuloy tayong tangay. Pabulong na sabi ni Henry sa kanyang kaibigan. Ay, ganun ba? Nagkamali kami. Sabi ni Victor. Ano bang meron at pumunta kayo rito sa amin? Nakangiting wika ni Ria. Hindi maintindihan ni Henry kung bakit tila may kakaiba siyang nararamdaman sa ngiting yon. Para bang may nagtatagong lungkot doon. Ibibigay ko sana itong regalo ko sa iyo Gift ko to kasi nanalo ka sa singing contest sa school. Iniabot ni Victor ang maliit na kahon na siya namang naging dahilan para mapangiti si Ria. Baka sa mukha ng babae ang kaligayahan ng mga sandaling yon. Habang si Henry naman ay nasa gilid at palihim na nagsiselos dahil sa matamis na pagtitinginan ng dalawa. Hala, salamat Victor. Alam mo, first time ko lang na makatanggap ng ganitong regalo. Sobrang salamat Victor ha. Pangako, babawi ako sa'yo. Wika ng dalaga. Nako, hindi mo naman kailangan bumawi Makita lang kitang masaya masaya na rin ako. Maharot na sagot ni Henry. Pwede ba na pumasok tayo sa bahay niyo, Ria? Doon na lang niyo ituloy yung paghaharutan niyo. Para lang ipaalam ko sa inyo, umaambon na. Masungit na sabi ni Henry. Tiningnan naman siya ng masama ni Victor. Ito talaga epal to. Sabi ni Victor ng pabulong. Tara na, baka maulanan tayo. Pag-imbita sa kanila ng babae. Pagpasok nila sa loob ng bahay ay saka bumuhos ang malakas na ulan.
may kasama pang kidlat at kulog. Sino mga yan? Tanong ng isang lalaki na palagay nila Henry ay nasa 40 hanggang 45 ang edad. Maraming tato ang payat na katawan. Kung makatingin yon ay parang hindi na sila palalabasin ng buhay. Uncle, mga kaklase ko po sila. Pumunta lang sila para ihatid itong regalo. Nagkataon na umulan kaya pinapasok ko na muna. Paliwanag ni Ria sa kanyang tiyuhin. Ako pala ang uncle ni Ria. Ako na ang kasama niya sa bahay mula nang mamatay ang mga magulang niyan. Tawagin niyo na lang akong Freddy. Nakangiting wika ng lalaki. Nagtaka si Henry kung bakit tila biglang nagbago ang ugali ng lalaki. Napansin din niya na parang may bahid ng kaunting pulang lipstick ang ibabang labi ng lalaki na siya rin namang kakulay ng labi ni Ria. Kinutuban si Henry, ngunit pinilit niyang alisin yon sa kanyang isip. Ayaw niyang mangusga lalo pat hindi pa naman nila lubusang kilala si Freddy. Kumain na ba kayo? Tamang-tama, nagluto ko ng panghapunan. Kung gusto niyo sumabay na kayo sa amin ng pamangking ko. Tiningnan ni Henry si Ria noong mga sandaling yon. Nakangiti ang babae pero parang hindi siya kumbinsido doon. Nang minsang magtama ang paningin nila ng dalaga, pakiramdam ni Henry ay may gustong sabihin ng babae. Nakakahiya po. Pinutol ni Victor ang sasabihin ni Henry. Wala nang nagawa si Henry kundi ang sumang-ayon na lang. Sige po, kakain po kami rito. Masayang wika ng lalaki. Okay, sige. Maghintay lang kayo rito sa sala at mag-aasikaso lang kami ha. Tara, Ria, tulungan mo ako. Sabi ni Freddy at tumangulang ang babae. Naiwan ng dalawa sa katre. Habang dumadaldal si Victor ay nagmamasid at nag-oobserba lang si Henry sa paligid. Ugali na kasi niya ang ganito noong bata pa lang siya. Lalo na kapag may napapansing mali sa isang lugar na unang beses pa lang niyang napuntahan. Sa mga nakalipas na sandali ay lalong lumakas ang ulan. Magkakaharap na sila sa hapagkainan sa mga pagkakataon na yon. Ria, ikaw na magdasal. Utos ni Freddy sa babae bago sila kumain. Baka sa mukha ng dalaga na ikinagulat nito ang sinabi ng tiyuhin. Ngunit sinunod na lang yon ni Ria, kahit hindi naman niya yun ginagawa kapag silang dalawa lang ang nasa bahay. Nagsimula silang kumain. Sarap na sarap si Victor sa luto ni Freddy na adobo. Nagawa pa nga nitong makipagdaldalan sa tiyuhin ng dalaga, na parabang matagal na silang magkakilala. Samantala, tahimik lang si Henry habang sila ay kumakain. Paminsan-minsan ay sinusulyapan niya si Ria. Tinitingnan niya kung ano ang mali sa dalaga at bakit hindi siya mapalagay. Sa ilalim ng lamesa, naramdaman ni Henry na may paang sumisipa sa kanya. Napagtanto niya na si Ria yon. Bagay na mas lalong ikinalito ni Henry. Hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng ginawa ni Ria. Pero isa lang ang hinala ni Henry. May maling nangyayari sa pamamahay na yon. Ako, laling lumakas ang ulan. Delikado kung uuwi kagad kayo. Uncle, okay lang po ba na dito na muna sila magpalipas ng gabi? Baka po kasi mapano sila sa daan eh. Tsaka, Sabado naman po bukas, wala kaming pasok. Sabi ni Ria nang matapos na silang kumain. Nakita ni Henry ang tila pagkadismaya sa mukha ni Freddy. Halata sa mukha ng lalaking yon na gusto na nitong umalis sila sa bahay nila. Sige. Pwede naman. Nauutal na wika ni Freddy. Nang tingnan ni Henry ang dalaga ay nagtama ang kanilang paningin. Malungkot ang mata ng babae. Pagtingin naman ni Henry kay Victor ay naiinis lamang siya. Palihim siyang nagalit kay Victor dahil hindi man lang nito mahalata ang pagpapahiwatig ni Ria tungkol sa kung anuman ang nangyayari sa tahanan na yon.
Salamat, Ria ah. First time ko matulog sa bahay ng nililigawan ko. Kinikilig na wika ni Victor. Napangiti na lamang si Ria noong mga sandaling yon. Makalipas ang ilang sandali, ay sinamahan na rin ni Ria ang dalawa papunta sa bakanting kwarto. Base sa dalaga ay doon ang kwarto ng kanyang mga magulang nung nabubuhay pa ang mga yon. Okay lang ba kayo rito? Tanong ni Ria sa kanila nang nasa loob na sila ng silid. Okay na kami rito. Thank you ah. Wika naman ni Victor na hinawakan pa ang kamay ng dalaga. Pasimpleng tumingin si Ria kay Henry na nakaupo na sa papag. Basta, kapag hindi kayo okay, sabihin niyo lang sa akin ha. Nasa kabilang kwarto lang ako. Sabi ni Ria. Nung mga sandaling yon ay tila ba ayaw umalis ng babae. Pinapahaba nito ang mga sinasabi niya hanggang sa dumating na ang kanyang tiyuhin. Oh, Ria, hayaan mo na sila dyan. Matutulog na yan eh. Tsaka, kwarto yun ng mga lalaki. Hindi ka dapat nagtatagal dyan. Kahit nasabihin mo mga kaklase mo pa sila. Oh, ano boys? Tulog na ha? Wika ni Freddy sa kanila. Bago tuluyang makalabas ng silid ang magtiyuhin, nakita ni Henry na may nalaglag na kapirasong papel mula sa bulsa ni Ria. Pagkatapos isara ni Henry ang pinto, ay dinampot niya yon sa sahig. 8, 5, 12, 16. Yun ang nakasulat sa papel. Hindi yun maintindihan ni Henry kung kaya't isinuksok na lang muna niya yon sa kanyang bulsa. Pagsapit ng alas 10 ng gabi ay nakatulog na si Victor. Pero mulat na mulat pa ang mga mata ni Henry noong mga sandaling yon. Ginugulo siya ng mga bagay na kanyang napapansin. Hindi rin nawala sa isip niya ang malungkot na mga tinig ng babae. Wala kang kwentang manliligaw. Wala kang karapatang makuha siya kung alam mo lang ay puro kilig. Wika na lamang ni Henry sa kanyang isipan. Galit siya sa kanyang kaibigan. Maya-maya ay dinalaw na rin ng antok si Henry. Nakatulog siya ngunit nagising ang lalaki ng alauna ng madaling araw. Pakiramdam niya kasi ay may nakatitig sa kanila habang sila ay natutulog sa papag. Bumangon si Henry at napatingin sa bintana. Umuulan pa rin noon ng mga oras na yon. Pagtingin niya sa gilid niya ay wala si Victor. Ha? Siguro baka umihilang. Bulong na lang niya sa sarili. Nanghihiga na sana siya ulit ay napahinto siya. May napansin siyang dalawang imahe ng tao sa gilid ng pinto. Kahit na madilim, batid niyang lalaki at babae yon. Parang matanda na. Nanayo agad ang balahibo ni Henry nang maisip na baka minumulto sila ng mga magulang ni Ria. Hindi rin naman kasi nakapagtataka kasi silid yun ng mag-asawa. Lahat ng alaala ng mga magulang ni Ria ay nabuo sa 4 na sulok ng silid na yon. Pasensya na po kayo kung nakitulog kami. Huwag po kayong mag-alala, hindi po namin guguluhin ang kwarto. Wika ni Henry habang nakapikit. Nang maramdaman niya ang malamig na hangin, ay napadasal na lamang siya sa kanyang isipan. Ilang saglit pa, dahan-dahan niyang idinilit ang kanyang mga mata. Wala na ang dalawang imahe sa dilim. Ngunit nakakaamoy ng sinindihang kandila si Henry. Kaswal at normal lang na kumilos si Henry. Naalala niya kasi ang paalala na kanyang lola na kapag may nakita siyang kaluluwa, kumalma at huwag ipahalatang natatakot. Nakapaang lumabas ng silid si Henry para puntahan si Victor. Pagdating niya sa banyo ay wala namang tao doon. Nagtataka naman si Henry dahil nasa silid pa naman ng gamit ng kanyang kaibigan. Pagpunta niya sa sala ay napansin niyang nakabukas ng bahagya ang pinto doon. Pumapasok ang malamig na hangin galing sa labas. Sumilip si Henry doon. Nakita niya si Victor sa gilid. Nakatago sa halamanan at nakatingin sa direksyon kung saan naroon si Ria. Nakabra at panty lamang na naliligo sa ulan.
Marahan pang sumasayaw ang dalaga na parabang may sinasabayan itong musika. "Huy!" Kinalabit ni Henry ang kaibigan. Gulat na gulat naman ito na kulang na lang ay atakihin na sa puso. Pambira ka! Anong ginagawa mo rito? "Ikaw, Kamo, anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? Sinisilipan mo si Ria? Ikaw namboboso ka." Sabi naman ni Henry. Ano naman? Magiging girlfriend ko naman siya soon. Kaya ayos lang naman kung pag nasaan ko na siya ngayon pa lang. At least, hindi ako nakikiapid sa iba. Napailing na lamang si Henry sa baluktot na katwiran ng kaibigan. Alam mo, Henry, dapat ikaw ang umalis dito eh. Tinitingnan mo yung katawan ng future girlfriend ko eh. Sabi pa ni Victor. Kung yung sinisilip mo tinatawag mo na siya para patigilin na. Magkakasakit na yan Tugon naman ni Henry. Nang may mapadaan na sasakyan sa harapan, ay natamaan ng liwanag ang katawan ni Ria. Nagkataon naman na bumahing si Victor kaya nawala ang tingin nito sa babae. Pero si Henry, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. "Hindi." Bulong niya na narinig naman ni Victor. Anong hindi? Tanong ng lalaki. Wala." Sagot na lamang ni Henry. Biglang kinabahan si Henry noong mga sandaling yon. Dahil sa mga nakita niyang mga pasa sa katawan ng babae ay alam na niya kung ano ang nais ipahiwatig ni Ria. Pilit itinatago ni Henry ang nanginginig na mga kamay dahil sa magkahalong kaba at pagkawindang. Okay ka lang? Tanong ni Victor habang nakatago pa rin sila sa halamanan. Ayos lang ako. Nilalamig lang ako. O sige na, balik na ako sa kwarto. Sabi ni Henry at dali-dali siyang pumasok ng silid. Dinukot niya ulit ang kapirasong papel sa bulsa. Tiningnan niya ng maigi. Dahil sa tensyon na nararamdaman ay may pumasok na ideya sa kanyang utak. 8, 5, 12, 16. Hindi kaya... Binilang pa niya sa isip ang pagkakasunod-sunod ng mga alpabeto. Ang pang-8 letra ay H. Pang-5 naman ang letter E. Tapos ang pang-12 ay L. Tapos ang pang-16... Teka! Help! Help tong ibig sabihin nito. Nanlaki ang mata ni Henry nang mapagtanto ang bagay na yon. Lalabas na sana ulit si Henry ng silid para sabihin yon kay Victor, ngunit napahinto siya. Nakita na naman niya sa pinto ang dalawang imahe. Naglakad yun ng 2 hakbang. Nang matamaan ng kaunting liwanag galing sa bintana ang dalawa, nakita ni Henry na walang ulo ang mga yon. Sa takot ay napatalikod na lamang si Henry. Napapadasal ng Ama namin at kung sino-sinong santo na lamang ang kanyang tinawag. Nakahinga lang ng maluwag si Henry nang nakabalik na si Victor ng kanilang silid. Anong ginagawa mo? Bakit ka nakaharap dyan sa bintana? Kita mo dyan si Ria? Tanong ni Victor. Dahan-dahang umarap si Henry habang nakahawak sa kanyang dibdib. Huy, ayos ka lang ba? Tanong ulit ni Victor. Pakikuha yung tubig sa bag ko, please. Natatarantang kinuha ni Victor ang tubigan ni Henry. Sa sobrang hindi makapaniwala ni Henry sa pinagdaraanan ni Ria ay nahirapan na siyang makahinga. Habang si Victor naman ay walang kamalay-malay na ang kanyang babaeng pinapangarap ay tinatratong basura ng sarili nitong tiyuhin. Isa pa sa gumugulo ng isipan ni Henry ay ang pagpaparamdam sa kanya ng mga magulang ni Ria. Sa kanilang dalawa ni Victor ay sa kanya lamang yung nagpapakita. 3:00 na ng madaling araw, hindi na naman makatulog si Henry. Samantalang si Victor ay nakabalik na sa paghilik. Tuwing titingin si Henry sa pintuan ay naaalala niya ang 2 pugot ang ulo. Hindi niya mapigilang hindi kilabutan. Sa buong buhay niya kasi ay yun ang unang pagkakataon na nakaranas siya ng ganoon. Nang tumila na ang ulan kinaumagahan ay nagpaalam na rin ang dalawa.
kailangan na nilang umuwi dahil hindi naman sila nakapagpaalam sa kanilang mga magulang. Habang nasa tapat ng gate ay hindi maiwasan ni Henry na malungkot. Nakatingin siya sa namumugtong mata ng babae at ang bahagyang punit ng laylayan ng damit. Indikasyon lang yon na habang tahimik na ang paligid noong madaling araw ay may nangyayaring kademonyuhan sa kabilang silid. Gustong isama ni Henry ang babae para matakasan na niya ang dyablo na kasama niya sa bahay. Umiiling lang ang babae sa kanya ng palihim. Batid ni Henry na ginagawa yun ni Rhea para sabing wag muna siyang magsumbong sa mga pulis. Hindi alam ni Henry kung bakit kaya sinunod na lamang niya ang gusto ni Rhea. Habang naglalakad sila papalayo ay parang sinasaksak ang puso ni Henry. Bawat takbang niya, pakiramdam niya ay binibigyan niya ng pagkakataon si Freddy na ipagpatuloy ang mga palihim na ginagawa sa pamangkin. Hanggang sa pag-uwi ay hindi mapakali si Henry. Umiiyak siya sa ideyang wala siyang magawa para sa babae noong mga sandaling yon. Malaking katanungan para kay Henry kung ano ang pumipigil sa kanya para isiwalat ang kahayupan ni Freddy. Dahil hindi makatiis si Henry, kinagabihan ay naisipan niyang balikan si Rhea. 8:00 pa lang pero wala nang katao-tao sa kanilang lugar. Pasimpleng sumilip si Henry sa bakuran. Natanaw niya si Rhea na palabas ng bahay. Nang makakuha ng tiyempo ay hinila niya ang babae papunta sa madilim na parte ng kalye. Ako ito si Henry. Pagsabi niyo ng lalaki ay agad na umagos ang luha ng babae. Lumayo muna tayo, huwag tayo rito. Sabi pa ni Henry. Tumangutango lang si Rhea bilang tugon. Sumakay agad sila ng jeep papunta sa isang plaza na medyo malayo sa bahay ng dalaga. Dito ay hindi na napigilan ni Rhea na ibuhos ang lahat ng hinanakit at paghihirap niya. Ramdam na ramdam ni Henry sa bawat hikbi ni Rhea ang mga sakit at pagdurusa na araw-araw na hinaharap. Nang kumalma na ng bagya ang babae, ay nagsimula na rin itong magkwento. Gusto ko na makawala sa buhay na meron ako ngayon. Gusto ko na mabuhay sa bagong simula. Pero hindi ko magawa. Hawak ako sa leeg ni Uncle. Hawak niya ang buhay ko kaya binababoy niya ako. Sa sinabi pa lang yun ni Rhea ay nagsarado na agad ang kamao ni Henry. Awang-awa siya sa babae. Wala nang mawala si Mama at Papa. Gabi-gabi akong hinahalay ni Uncle. Binubugbog niya ako kapag sinusubukan kong tumanggi. Kaya wala na akong magawa. Nasanay na lang ako na hinahayaan siyang gawin ang gusto niya. Para ako nakikipagtalik sa demonyo. Bawat dampi ng labi niya, pakiramdam ko ay unti-unti niyang sinisira ang kaluluwa ko. Nagsimula na naman manginig ang kamay ni Rhea. Hinawakan yun ni Henry para tulungan itong mapakalma. Rhea, pwede na nating itama ito. Bakit hindi tayo magsumbong sa mga... Hindi pwede. Ha? Hindi ko pa alam kung saan tinago ni Uncle ang kapatid ko. Wika ni Rhea. May kapatid ka? Nagtatakang tanong ni Henry. Tumango ang babae. Napapailing ito habang tuloy-tuloy na tumutulo ang luha. Kapag nagsumbong ako sa mga pulis, papatayin ni Uncle si Claire. Hindi pwede. Siya lang ang meron ako. Pakiusap, huwag kang magsusumbong hanggat hindi ko pa nalalaman kung nasaan ang kapatid ko. Hinawakan ni Rhea ang kamay ng binata. Niyakap na lamang ni Henry ang babae. Hindi niya malaman kung ano ang gagawin niya para mapagaan ang kalooban ni Rhea. Mabigat. Sobrang bigat ng dinadala nito. Henry, maraming salamat kasi naintindihan mo ang lahat ng mga pahiwatig ko. Maraming salamat kasi nandyan ka para sa akin. Wika ng babae at nagpakita ito ng isang sinserong ngiti. Bumuntong hininga na lamang si Henry. Sa mga sandaling yon, kahit paano ay gumaan ang kalooban ni Rhea. Henry, mabuti kang tao. Kung sakali mang ito na ang huli nating pag-uusap, gusto kong malaman mo na masaya akong nakilala kita. Pagkatapos sabihin niyo ng babae ay biglang humangin ng malakas. Kinilabutan ng binata.
Pakiramdam niya ay namamaalam na si Rhea sa kanya. Dahil hindi maaring magtagal si Rhea sa labas sa pagkabahalang baka makahalata ang kanyang uncle, napilitan na lamang na umuwi ang babae. Lumipas ang ilang araw. Rhea? Tawag ni Henry sa babae nang makita niya ito sa plaza, nakatulala, umiiyak. Tumingala ang babae nang makalapit na si Henry. Anong nangyari? Bakit hindi ka pumapasok? Bumababa na ang mga grades mo. Ano bang problema? Sinasaktan ka na naman ba ng uncle mo? Nag-aalalang tanong ng binata at tinabihan pa nito ang dalaga. Umiling lang si Rhea. Nanginginig ang mga kamay kahit na nakangiti ito. Ayaw nitong magsalita. Nung mga sandaling yon ay hindi na pinilit ni Henry na umamin ng dalaga. Dinala na lamang niya yon sa perya. Walang kamalay-malay ang lalaki na yun na pala ang huling pagkakataon na makikita niya ang ngiti ni Rhea. Nagpaalam na si Rhea. Pagsakay nito ng jeep ay biglang kinabahan ng binata. Hindi alam ni Henry kung bakit. Nagdasal na lamang siya na sana ay walang mangyaring masama sa babae. Kaso, kinabukasan. Pre, si Rhea! Sabi ni Victor na natataranta. Humahangos ito mula sa labas ng gate ng kanilang paaralan. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Tanong ni Henry na malakas na ang kaba nung mga sandaling yon. Wala na si Rhea, pre. Pumunta ako sa kanila. Naabutan ko siyang nakandusay sa banyo nila tapos may nakasulat sa pader. Gamit ang dugo niya. Nakalagay doon na si Tito Freddy ang pumatay sa kanya. Nanlambot ang tuhod ng binata noong mga sandaling yon. Pagdating nila sa pinangyarihan ng krimen, inilabas na ang pira-pirasong katawan ng dalaga. Bitiwan niyo ako! Hindi ako pumatay sa pamangkin ko! Hindi! Wika ni Freddy na kinakaladkad na ng mga pulis. Namumulang mata nito dahil sa impluwensya ng droga. Walang salita ang lumalabas sa bibig ni Henry. Nanginginig siya sa takot at kilabot. Hindi niya maiwasang hindi sisihin ang kanyang sarili. Kung hindi niya sana hinayaang umuwi ang babae, marahil sa mga puntong yon ay kasama pa niya si Rhea. Marahil hindi nangyari ang malagim na krimen na yon. Napatingin si Henry kay Victor na kinakausap ng mga pulis. Sinisisi niya ang lalaki sa kanyang isipan kung alam lang sana ni Victor ang pinagdaraanan ng babae. Maagapan sana ang pangyayaring yon. Nakulong at nabulok sa kulungan si Freddy. Nahalungkat din ang mga krimen na iba pa nitong ginawa. Natuklasan na si Freddy rin pala ang pumatay sa mga magulang ni Rhea. Habang ang kapatid naman ng dalaga ay naibenta na sa isang dayuhan at hindi na nakita pa. Lugmok si Henry noong mga panahon na yon. Hindi man lang niya magawang aminin ang nararamdaman niya para kay Rhea. Nagsisisi siya dahil sa kanyang pagiging duwag sa kanyang nararamdaman. Makalipas ang 10 taon, may trabaho na si Henry. Ganon din naman si Victor. Sa panahong yun ay tuluyan ang nakausad si Victor mula sa maligim na pangyayari. Habang si Henry naman ay nakatanaw pa rin sa nakaraan. Hindi pa nito magawang magmahal ng iba. Para sa kanya ay wala na siyang karapatang magmahal. Gayong hindi naman niya naprotektahan si Rhea. Oh, may lakad ka? Tanong ni Henry kay Victor nang makita itong nag-aayos ng kwelyo sa harapan ng salamin. Magkasama sila sa iisang bahay. Nang malugi kasi ang negosyo ni Victor ay nakiusap ito na baka pwedeng makitira muna sa bahay ni Henry. Pumayag naman agad ang lalaki. Wala rin naman kasi siyang kasama sa bahay. Masyadong malaki ang biniling bahay ni Henry para sa kanya lang. Oo, pupuntahan ko yung pulis na may hawak ng kaso ni Rhea. Makikibalita lang ako. Seryosong sagot ni Victor. Maraming taon na kasi ang nakalipas. Hindi pa rin nila nahanap ang katawan ni Rhea. Noong dalhin kasi yun sa morgue, may misteryosong tao di umano ang nagnakaw ng bangkay. Kahit naka-move on na si Victor, hindi pa rin ito humihinto na hanapin ang katawan ng babae. O sige, balitaan mo na lang ako. Sabi naman ni Henry.
Alis na ako. Tinapik pa ni Victor ang balikat ni Henry at saka lumabas na rin ang pinto. Ngumiti na lamang ng pilit si Henry. Isang oras makalipas ang pag-alis ni Victor ay umalis din si Henry. Dadalawin niya ang dating bahay ni Ria. Dahil wala namang opisyal na puntod ang dalaga kaya doon na lamang siya pumapasyal. Pagdating niya sa harapan ng bahay ay napabuntong hininga ang lalaki. Mapait ang ngiti niya. Napapailing. Ang dami nang nagbago sa bahay. Pinalibutan na ito ng mga halaman na gumagapang. Puro lumot na rin ang sahig. Pumasok si Henry sa loob ng bahay. Dumiretso siya sa banyo kung saan pinatay ang babae. Hindi na namalayan ni Henry na tumutulo na pala ang kanyang luha. Sorry, Ria. Kung hindi sana kita hinayaang umuwi, hindi naman mangyayari ang lahat ng yun eh. Wika ni Henry. Pupunta sana si Henry sa kusina nang makarinig naman siya ng kalabog. Sinundan niya kung saan niya narinig yon. Hanggang sa makarating na siya sa dating silid na kanilang tinulugan. Pagsilip niya sa loob, nakita niya si Ria. Nakaupo sa dulo ng papag at nakaharap sa bintana. Ria? Tawag niya sa babae. Dahan-dahang lumingon ang dalaga sa kanya. Umiiyak yon at tila nagmamakaawa ang mga tingin nito. Sabihin mo sa akin, sino ba pumatay sa iyo? Utal na tanong ni Henry. Ngunit sa halip na sumagot, unti-unting nagkalasa ng katawan ng babae. Nalaglag sa sahig ang pira-pirasong katawan nito gaya ng ginawang pag-chop-chop sa kanya. Ria! Nanginginig ang boses ng lalaki at dahan-dahang napaatras. Natumba siya ng may matapakan na kung ano. Pagtingin niya kay Ria ay nawala na yon. Kabadong tumayo si Henry. Lalabas na sana siya nang maramdaman niyang may tao doon. Pagtingin niya sa sala ay inabutang nakita niya si Victor. Gulat ang dalawa nang makita nila ang isa't isa. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Victor. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Akala ko ba kakatagpuin mo yung mga may hawak ng kaso ni Ria? Pagtataka rin ni Henry. Oo nga, galing na ako doon. Dumiretso ako rito. Ikaw, bakit ka nandito? Balik na tanong ni Victor. Wala. Naisip ko lang na dalawin si Ria dito since wala naman siyang punto, di ba? Pagdadahilan naman ni Henry. Ganun ba? Oo. Inakbayan ni Victor si Henry at sabay nilang pinagmasdan ang sala. Tagal na rin mula nung huli natin makasama si Ria dito, no? Sabi ni Victor. Kaya nga nakakamiss din pala. Sagot naman ni Henry. Habang nasa balikat ni Henry ang braso ni Victor, may naamoy silang kakaiba. Sa isip-isip ni Henry, formalin ang naamoy niya mula kay Victor. Nagtaka naman ng lalaki. Alam niya na ang formalin ay sa mga bangkay lamang maaamoy. Nang nakauwi na ang dalawa, ay hindi pa rin mapalagay si Henry. Noong mga sandaling yon, pakiramdam niya ay may hindi sinasabi si Victor sa kanya. Mula noon ay inobserbahan na ni Henry ang kanyang kaibigan. Inalam na niya kung saan yun nagpupunta. Sigurado ka ba sa naiisip mo? Baka nag-iisip ka lang masyado. Tanong na pinsan ni Henry na si Jacob, isang pulis. Kausap ni Henry ang lalaki nang papuntahin niya yon sa bahay niya habang wala si Victor. Iba talaga ang kutob ko kay Victor Kasama ko siya dito sa bahay pero palaging ang lalim ng iniisip niya. Palagay ko talaga may hindi siya sinasabi. Please, pakimanmanan mo naman Magbabayad ako kahit magkano. Sabi ni Henry. Oo na, sige na. Ako nang bahala. O paano? Uwi na muna ako Sige, ingat ka. Paglabas ni Jacob ay nakasalubong pa nito si Victor sa gate. Oh, bakit may pulis dito? Tanong ni Victor kay Henry. Naawa ko sa iyo Kaya naisip ko nang tulungan ka sa paghahanap ng katawan ni Ria. Hindi na kailangan. Sagot ng lalaki sabay tingin sa malayo. Bakit? Nahanap mo na ba?
May pagkasabik sa tinig ni Henry. Hindi, tinigilan ko na. Siguro kailangan ko na lang talagang tanggapin na wala na talaga magagawa. Sabi ni Victor sabay buga ng hangin. Pero, di ba mahal mo si Ria? Kahit buto-buto na lang yun, dapat hindi mo yun sukuan. Ang kulit mo, Henry. Pagod na nga ako. Kung gusto mo hanapin mo, bahala ka. Basta ako, ayaw ko na. Gusto ko na makalimot at magsimula ng panibagong buhay. Ikaw na lang maghanap kung gusto mo. Total, gusto mo rin naman siya, di ba? Napahinto si Henry sa huling sinabi ng kaibigan. Di ba? Tama naman ako. Gusto mo si Rian noon pa. Kaya pali mo siyang nililigawan. Victor, hindi ko siya nililigawan. Tinutulungan ko lang siya na mabawasan ang bigat na nararamdaman niya. Dapat nga ikaw ang gumawa nun. Pero bilib din ako sa iyo May pinagdaraanan si Ria pero wala ka man lang pakiramdam. Buwelta naman ni Henry. Batid nitong nagiinit na ang kanilang usapan, ngunit hindi na niya yun pinigilan pa. Bakit? Sinabi niya ba? Ikaw, sinabi mo ba? Alam mo naman pala, bakit hindi mo pa sinabi sa akin? Natatawa at nakangising tugon ni Victor na bahagyang tumas na rin ang tinig. Ayaw ni Ria na sabihin sa'yo. Alam mo kung bakit? Alam niya kasing wala kang may tutulong. Simpleng sinyalis nga lang niya hindi mo magets. Kung alam ko lang noon na wala kang pakiramdam, dapat nanligaw na lang din pala ako. Para kahit papano may masasandalan si Ria. Kaso hindi hinayaan kita kahit na napakaisip bata mo. Manahimik ka nga! Bakit? May nagawa ka rin ba sa pagkamatay ni Ria? Wala, di ba? Wala kang ginawa. Buwelta ni Victor. Bobo ka ba? Hindi ako pwedeng magsumbong sa pulis noon dahil hawak ni Freddy yung kapatid niya. Kung makapagsalita ka, parang may nagawa ka rin Kung alam mo lang kung gaano kabigat ang dinadala ko rin noon, tapos wala akong pwedeng gawin. Palibhasa ikaw, wala kang alam Kaya tamang chill-chill ka lang noon. Hindi na nakapagpigil pa si Victor. Hinawakan na nito ang kwelyo ni Henry. Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Aalis na ako sa bahay na ito. Aalis na ako. Sigaw ni Victor sa mukha ng kaibigan. Napasingot-singot si Henry nang maamoy na naman ang formalin mula kay Victor. Napansin ni Victor na tila nakakahalata na si Henry sa kung anuman ang itinatago niya. Agad niyang binitiwan si Henry. Lalabas na sana ito ng bahay ngunit may napansin pa si Henry sa lalaki. Sandali! Yang rilo, di ba suot yan ni Ria nung dinala siya sa morgue? Bakit nasa iyo yan? Sa tanong na yun ni Henry ay otomatikong kinabahan ng lalaking si Victor. Pumatak ang butil-butil na pawis nito mula sa kanyang ulo. Biglang nanlisik ang mga mata nitong tumingin kay Henry. Sabihin mo nga sa akin, kinuha mo ba yan sa kanya? O baka naman pati siya ay kinuha mo na rin, ha? Biglang dinampot ni Victor ang flower vase. Binasag niya yon at lumapit kay Henry. Anong ginagawa mo, Victor? Ibaba mo yan! Utos ni Henry ngunit tila hindi na siya naririnig ni Victor. Sabi ko na nga may alam ka na. Pwes, ililigpit na lang din kita. Nasa aktong sasaksakin na ni Victor si Henry nang biglang makarinig sila ng putok ng baril. Bumagsak sa sahig si Victor habang umaagos ang dugo sa kaliwang hita. Huwag kang kikilos sa masama! Sigaw ni Jacob na bumalik dahil masama ang kutob nito kay Victor. Nasa gilid lang si Henry noong mga sandaling yon. Muling pumatak ang kanyang mga luha nang mapagtanto ang ginawa ni Victor. Makalipas lang ang ilang minuto ay may dumating na ring ibang mga pulis. Dinala nila sa ospital si Victor. Nang mabigyan ng pao ng lunas ay sa kanila kinwestiyon si Victor. Parang nababaliw na umamin ng lalaki sa kanyang mga ginawa. Oo, pinatay ko si Ria. Kasi bakit hindi niya ako magawang pagbigyan? Kung inaayaan naman niyang patikimin ang uncle niya ng katawan niya. Tapos ako hindi. Bakit ganun? Saad ni Victor. Hindi na napigilan ni Henry ang sarili. Pinagsususuntok niya si Victor. Mabuti na lang ay naawat siya kaagad ng mga pulis. Napakawalang hiya mo. Tama lang na hindi ka niya sinagot Dahil katulad ka rin ni Freddy. Demonyo! Galit na wika ni Henry. Ngunit tinawanan lang siya ni Victor at nagpatuloy na sa kanyang litanya.
Mahal na mahal ko si Ria. Nababaliw na ako sa pagmamahal ko sa kanya eh. Kaya nung dalhin siya sa morgue, palihim kong kinuha yung pira-piraso niyang katawan na ako rin naman ang gumawa. Ayaw ko kasi mawala sa akin si Ria. Mahal ko siya hanggang ngayon. Mahal ko siya hanggang sa dulo ng walang hanggan. Tumawa ng malakas ang lalaki. Nakakatitigan na lang ang mga pulis. Habang si Henry naman ay nanikil na naman ng dibdib sa mga sinasabi ng matalik niyang kaibigan. Matapos magtapat ni Victor ay dinala na rin siya ng mga pulis. Isang araw lang din ang nakalipas, na-recover na ng mga pulis ang chop-chop na katawan ni Ria. Nasa isang lumang warehouse ito, nakalagay sa isang ref. Bulok-bulok na. Kahit na hindi na makilala si Ria, nilalagyan pa rin ni Victor ng formalin. Indikasyon lang na wala na talaga sa tamang pag-iisip si Victor. Sa wakas ay nabigyan na rin ng matinong puntod ang babae. Kahit na ganun ang nangyari, lumuwag na rin ang kalooban ni Henry dahil nabigyan na rin ng hustisya ang pagkamatay ni Ria. Makalipas ang ilang araw, muling binalikan ni Henry ang dating bahay ng dalaga. Pagpasok niya sa loob, nakita niya si Ria sa sala. Sa likod nito ay kasama na niya ang kanyang mga magulang, na noong pagkakataon na yon ay klaro na ang mga mukha. Walang kahit na takot at kabang nararamdaman si Henry. Sa halip ay natuwa pa siya nang makita ang kaluluwa ni Ria. Ria, matatahimik ka na. Mabubulok na sa kulungan ang pumatay sa iyo. Bumuntong hininga si Henry at direktang tumingin sa maaliwalas na mukha ng babae. Ria, mahal kita. Sorry kung ngayon ko lang nasabi. Patawad kung sinapit mo ang lahat ng ito. Matapos sabihin ni Henry ang mga yon, ay humangin ng malakas. Napapikit ang binata at sa kanyang pagdilat, wala na ang kaluluwa ni Ria at ang mga magulang nito. Napangiti na lamang si Henry at sa huling sandali ay meron siyang nabanggit. Hanggang sa uli, Ria. Mahal kita. Wika ni Henry habang hawak ang kwintas na ibibigay niya sana noon sa dalaga. Wakas!